Ayun, magandang araw po. Mapayapang linggo po sa ating lahat. Ang video po natin ngayon ay papunta po tayo ng Bella Fontana. Ayun, ito po ay ang nakakasakop po ay ang municipality po ng Banban, sa probinsya po ng Tarlac. Ayan. Ang Bella Fontana po ay isang parang picnic ground. Yun ang ating papasyalan po ngayon. Sa mga nakikita po natin sa mga post sa Facebook, sa mga YouTube, ano po ito? Isa siyang picnic ground. Yan, tapos parang ano siya, fruit farm siya na napakalaki. Tapos overviewing po siya ng Banban. Tapos parang makikita mo dito yung Arayat po, no? Yung bundok Arayat ng Pampanga. Yun po ang ating papasyalan ngayon. So isa na rin po na purpose natin kung bakit tayo magra-rides ngayon, para na rin po ma-review natin yung ating Samsung 360, Samsung Gear 360. Yan, doon kung saan siya tamang nakalagay. So experiment muna, kaya makita nyo parang ako nakikita ko na yung resulta nito, medyo negative kasi magalaw po siya sobra. So dapat dito na rin siya sa Manubela pala, kasi tingnan nyo itong cellphone natin, no? Wala na siyang galaw. Ito po medyo, hindi pala medyo, magalaw po siya, no? Kaya parang hindi siya maganda sa pwesto niya. So next time around, alam na natin kung saan natin siya ipupwesto. Dito na lang po siguro, dito sa kabila ng cellphone. O hindi ko lang alam, dahil dito po pangit pa yung daan, no? Mamaya siguro sa highway makikita natin kung may pagbabago. Bali, ang papunta po dito sa Bella Fontana, kung manggagaling po kayo sa south, paglampas lang po ninyo ng tulay ng Banban, kakaliwa na kayo. Pag galing kayo ng south, yan. Kaya ang siguro kung pupunta kayo doon, ang exit nyo is kung galing kayo ng south at nag-expressway po kayo, ang exit nyo is Mabalacat, no? Yun, doon po ang inyong exit. Santa Ynez exit po ang inyong magiging exit. Yan. Magalaw po talaga siya, no? Dahil doon sa pinag-mountingan natin, hindi siya dapat dito. So next time alam na po natin kung saan natin inalagay ang ating 360 cam. So since wala tayong tools, tsaga-tsaga muna. Ganda ng pagkaka-setup ng Fortuner ni Zero. Mamaya makikita po natin ang pag in-upload ko na po yung video, kasama na rin po yung kung ano po yung result ng review natin dito sa Samsung Gear 360.
Ayan yung po yung setup natin ngayon. Meron tayo cellphone dito sa gawing kanan po natin, para sa ating pupuntahan. So ayan, naka ano po tayo, naka Google Map. Tapos meron tayong 360. Tapos yan, kung makikita nyo mamaya, ayan yung ang ginawa natin, second cam natin is yung 360. Pero hindi po siya naka 360 cam ngayon, naka front cam lang siya. So paharap lang sa atin. Tapos meron po tayo naka mount sa ating chin na GoPro. Ayan, yan tatlo po na ano, yan na yan ang ating setup sa pagra-ride. So makikita natin mamaya yung kung effective o napakaganda ng setup natin, no? So mga alam nyo yung mga setup natin is mga napakamura lang po na ano, na setup, no? Sa mga katulad ko po na baguhan lang din sa pagbablog, hindi po kailangan talaga ng malaking pera para sa setup. Yung mga iba nga lang po, actually hindi iba eh. Ako nga po nagsimula na ang nasa chin ko is cellphone. May nabibili po na cellphone na minamount din dito sa chin, sa helmet. So sa umpisa goods naman siya, as in maganda. Actually kung minsan kung mamahalin yung cellphone mo, mas maganda pa ang kuha niya kaysa sa mga GoPro, no? Kaya lang kung ngang nagsisimula ka, syempre natural hindi po tayo pa makakabili ng medyo mahal na cellphone. Kahit sakto lang po, importante makapture nyo yung video. Yun naman yung pinaka-importante. Pangalawa na lang po yung maganda yung kuha. Sabi nila mahalaga daw yung maganda ang kuha. Natural naman kahit papano, syempre. Hindi naman natin pwede sabihin hindi importante yon. Pero yung may hatid mo yung mensahe sa pagbablog, maipasyal mo yung ating mga kaibigan pag nanood sila, goods na po yun. Pasamantala goods na po yun, no? Hindi naman natin kailangan ng sobrang mamahalin na setup para lang po makapag-start tayo ng ganitong hobby, kumbaga. So kung nagustuhan po nila, di salamat. Pag hindi naman po, di hindi. Kumbaga ang objective lang naman natin dito is yung kahit papano yung moment makapture mo. Yun, kumbaga ang purpose mo sa pag-vlog ng ganito, sa pagbibideo ng ganito is hindi po to earn money, hindi po para kumita, no? Para i-enjoy mo lang. At the end of the day, magiging reference mo lang siya. Yung bang ganun lang, hindi siya yung pagkakakitaan mo. Besides, pagka po ginawa nyo yon mga brad, no, yung frustration palaging nandyan. Palagi ko nga sinasabi, no, sa pagbablog, sa paggawa po ng channel sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, dapat po i-mindset mo na yung sarili mo, na pakatatag mo na yung dibdib mo, dahil masakit mang-isipin, di ba? Paulit-ulit ko sinasabi na yung mismong katabi mo na hindi nakasubscribe sa'yo, yung mismong kaibigan mo na kausap mo tungkol sa
channel, hindi nakasubscribe sa'yo, hindi naka-follow sa'yo, yan po yung mga realidad po sa pagbablog. Pero syempre hindi naman po lahat. Sa ayaw at sa gusto mo, yung unang subscriber mo, kaibigan mo, syempre naman. Isa sa mga unang subscriber mo, isa sa mga masusugid mong followers, isa sa mga masusugid mong viewers, natural, syempre, mga kaibigan mo. Hindi naman po lahat ng kaibigan, pero syempre katulad nga ng sinasabi ko, mga iilan yan. Kung sino pa yung mga ine-expect mo na sila yung unang susuporta sa'yo, parang wow, galing. Yung pong pinasyalan namin nung misan, ito umaga, ayan, dito po yan. Ito po ang palatandaan, yung eskwelahan, tapos yan po sa may simbahan, yung gilid ng simbahan na yan, papasok doon. Yung pong in-upload ko na food park sa Tarlac, doon po ang daan niya, no? Kasi gabi po nung nagpunta kami, madilim, kaya tinuro ko lang po siya sa inyo ng umaga. Medyo kahit papano hindi naman pala siya maalog, kasi nasa highway na tayo, pero hindi pa rin ako satisfied sa alog niya. Lalo hindi po parang mga, alam ko hindi po parang mga GoPro ito na yung stabilizer nila, yung hindi masyadong kaya pag titingnan ko naman dito. Mga tricycle kagagaling. Sabi ko na sa inyo, huwag kayong gagamit ng picture pag nag-renew ang kukulit iba po yung pagmamaneho natin sa highway, iba po ang pagmamaneho natin sa mga barangay road lang, mga sir. Malayo po sa highway. Hindi naman po ako napaka-expert sa rules, no? Pero tingnan nyo naman po yung takbo natin. Hindi tayo mabilis, pero hindi po tayo mabagal. Once na minintain po natin yung mabagal tayo, obligado po yun doon ka sa left sa right side, no? Di ba? Ano nga po yun slow moving vehicle, keep right. Basic naman po yun sana. Hindi na po pinag-uusapan doon yung tricycle ka o ano ka. Basta nag 60 below ka, manatili ka po sa outer lane. Tapos hindi basta-basta kumukurba, nag-u-turn, no? Kasi dito po ang speed ng mga sasakyan dito mabilis. Tingnan nyo po yung speed natin, 75 po yan. Pero kung titingnan nyo, dahil malawak yung kalsada, tingnan mo parang napaka bagal ko lang, pero napakabilis na po natin. Kung kukorkulay nyo yung 70, 75 na yan, mabilis na po yan. Lalo na po kung truck na ganyan, na hindi niya kayo basta-basta mahihintuan pagka bigla kayong pumasok. Alanganin po yung preno nyo, alanganin yung nyo. Hindi po basta-basta yan. Makakahinto po yan, yung bigat nilang yan. Ito, katulad po itong kasunod natin ng truck na yan. Kung ilang metro lang po ang pagitan, aabutan ka na po niyan. Hindi po katulad sa mga barangay road na pag naisipan yung tumawid, pag naisipan yung bumwelta, naisipan yung kumurba, pwede. Kasi
Ang mga sasakyan po doon tumatakbo ng 30, 40, the most siguro, di ba? Tingnan nyo naman. Actually, hindi naman po kayo pinapatabi, lalo na pagka slow moving vehicle kayo. Hindi naman po kayo pinapatabi, no? Dahil akala mo kung sino yung mga ibang sasakyan. Pinapatabi po kayo para sa inyo din, no? Kasi iba po nga yung speed ng mga nandito sa gitna. So kumbaga tuloy-tuloy po yan. So yung mga slow moving vehicle nandito po, keep right. Kasi itong mga nandito sa inner lane natin, yung kumbaga parang ang biyahe po nila dire-diretso. O hindi po sila humihinto hanggat hindi sila makakarating dun sa pupuntahan nila. Kaya kumbaga parang hindi sila pwedeng maabala, dapat andar sila ng andar, ganon, di ba? Tingnan mo ito, di ba, kagaling. Nasa kalahati yung niya, sasakyan, di ba? Hindi, tayo po hindi naman ganun ka-expert sa highway. Pero hindi naman po kailangan ng masyadong technical para malaman po natin kung ano yung tama at mali sa pagdadrive natin sa highway. Di naman po kailangan nag-seminar ka pa ng napakahabang panahon para malaman mo yung ganito. Ang bayan po ng Capas isa sa mga pinaka progresong bayan ngayon sa probinsya ng Tarlac, ang Capas. Isa na rin po ang nagpa-classified na ganyan na siya ngayon ang New Clark City. Ang New Clark City po kasi ngayon hawak po ng Capas na nasa area po siya ng Capas, Tarlac. Kaya pagka nag full blast po ang operation ng New Clark City, malaking bagay po yan sa bayan ng Capas. Ang norte ang pinaka masarap na magra-rides kasi nandyan po lahat, no? Sa norte nandyan ang mga beaches, mga magagandang tanawin, mga magagandang pasyalan, bankingan, nandyan sa norte. Although meron din naman sa south, pero kasi dyan tapos hindi crowded. Kumbaga probinsya. Kaya yan talaga ang puntahan talaga ng nagra-rides talaga pa norte. One to Sawa ba? Yan, talagang gusto mo ng rides, palagay ko ikaw na lang yung magyayayang umuwi sa dami ng pwedeng puntahan dyan sa norte. Kaya nga, di ba, karamihan nga kung talagang magra-ride sila sa norte, hindi po kasya yung isang araw o kaya overnight para malibot mo ang norte, hindi po kasya. Ganun po kadami ang pasyalan sa norte. Hanggang po yan, North Loop po yan, North Loop. Talagang kumbaga kung talagang papasyalan mo ang norte, iikutan mo ang Region 1, 2, 3. Yan, Region 1, 2, 3 po. 3 rehiyon ang mapapasyalan mo dyan ng tuloy-tuloy na walang hassle, kumbaga.
Tapos kumbaga yung region 1, 2, 3 meron talaga lahat sila na tourist spot. Ibig sabihin, kunwari kung region 1, lahat ng pwedeng puntahan sa region 1 meron. Dagat, mga heritage, mga marami. Pag nagpunta ka naman ng region 2, ganun din. Region 3, ganun din. Kaya hindi po talaga kasya yung overnight. Kaya dito po usually mga taga south dito nagpupunta sa norte. Kahit yung mga banda sa Batangas pa, bandang sa ano pa, doon ang ano nila, ang punta nila sa norte, dito sa norte. Tapos siyempre kasama na rin po yung kahit papano affordable po yung budget nyo, di ba? Mga hotels, mga beaches, napaka-affordable po yan. May kasama pang promotion, no? Hindi, syempre probinsya. Although sabi ko ba, halos parehas din na, pero hindi, malayong-malayo po. Kasi katulad dito, syempre, kung hindi ka masyalan, may ambula, no? Although mga Tagalog, alam naman na nila yan kung anong ibig sabihin ng ambula, no? Actually, yung ambula na yan, kung titingnan mo, alam mo yung chow pan ni Chowking? Kung titingnan mo, ang base nila, ang pinagmulan nila is yung ambula na tinatawag, yung chow pan. Kasi di ba yung chow pan, naka ano na yung kanin at saka ano doon, yung ulam. Nanggaling lang po yun sa mga karinderya, yung ambula na tinatawag. Pinagsama na yung kanin at saka yung ulam. Kumbaga, hindi siya isang order. So, ganun dito sa probinsya, may ambula na tinatawag. Hindi ko lang alam po sa ano pero ganun dito. Tapos meron pa nga ano di ba, yung makikiusap ka na ano dahil gusto mong makatikim ba ng ano, gusto mong makatikim ng dalawang klaseng ulam, di ba? Yung ganon. Yung konti-konti lang pero trip mo dalawang ulam ba? Namita ka na gusto mo ng dalawang ulam kaya lang hindi kasya yung pera mo, di ba? May ganon sarap nito. Pero masarap din ito. So makikiusap ka ngayon doon sa kay nanay, no? Doon sa nagkakarinderya. Pwede yun, makikiusap ka ng kalahati, no? Pwede po bang kalahating gulay at saka kalahati po nito? Goods yun. Kumbaga wala sa menu, pero pwedeng ipakiusap sa mga karinderya. Sa iba, siyempre kung ano yung nasa menu, stock ka nga nila, diba? Ang bigat naman na rides yun, may kasama silang tricycle. Siyempre yung tricycle siguro tatakbo yun kamo na lang ng 60. Tapos iintindihin nyo yun pati sa traffic, diba? Yan, hindi ko alam kung banban na ito. Kasi ang basihan ko ng banban, ito pong Wonderland. Itong resort dito. Ayan, nasa banban na po tayo. Itong dati po na resort na to. Yan, Wonderland Resort. Banban po ang nakakasakop niyan. Kaya ayan, banban na po ito. So yun, tama-tama. Ang pupuntahan natin ay banban. So banban ng isa sa ngayon pinakasikat na municipality dito sa Tarlac.
may McDo. Siyempre pagka may McDo sa isang bayan o sa isang lugar, hintay-hintay ka lang ng konti, meron ng Jollibee. Di ba? Di ba? Oh. Ano yan? Talagang sinusundan yan yung isa't isa, no? Hanggat maaari, hanggat maaari. Kung nasaan ng Jollibee, nandun po ang McDo. Yan. Ano yan eh? 'Di ba? Kung minsan yung magkaibigan, kung nasaan yung isa, dapat nandun yung isa. Kung minsan sa magkaibigan, no? Nai-apply yon sa magkaibigan. Pero pagdating sa negosyo, nai-apply naman yon kung nasaan yung isa, doon nagpupunta yung isa. So hindi naman porke magkasama sila, magkaibigan sila sa negosyo, competitor sila, competitor ang isa't isa. Dahil nga kasi sabi nga nila sa pagtayo ng negosyo, syempre kahit papano may feasibility study yan. Kikita ba dyan? Marami bang tao dyan? Marami bang ano dyan? So ibig sabihin pagka nandun si isa, si Jollibee, no? Hindi na mag-aaral ng feasibility study si McDo. Ginawa na po ni Jollibee ang part niya. So libre na si Jollibee or si McDo, no? Ban na po ito. Ang bayan po ng Banban wala sa highway yan. Diyan po sa papasok na yan, diyan po ang bayan ng Banban. Nasa looban po siya. Hindi katulad po siya ng mga ibang bayan na madadaanan mo, yung bayan ng Kapas kanina, di ba? Itong Banban hindi po. Nasa looban siya. Sa bagay, kahit pala ang Tarlac City, kahit pala yung Tarlac City nasa looban din. Tama, ayun. Tama nga. So ayun po yung kanto na tinitingnan nyo, no? Kapag galing kayo ng norte, dun sa Lourdes Elementary, tapos kanan. O kaya, eto po yung landmark nyo, yung grotto. Ayan. Ayan, papuntang grotto. Kantong grotto din po yung pupuntahan natin. Ayun. Oh, di ba? Ganda dyan. Kaya lang pasensya na po at hindi ko kayo maipapasyal sa grotto. Masakit po yung paa ko. Oh, saan tayo pupunta? Diyan lang. Ayun, dito. Ganyan pala dito. Ngayon pa lang ako nakapunta rito. O tapos merong Goshen. Okay. Ganyan pala dito. Mas lalo pa mag-improve ito pagka dumaan na rin dito ang New Clark City na mga kalsada, no? Tapos yun, papuntang Goshen. Tapos Goshen this way, kanya doon. Tapos tayo diretso. Yun, kasi nakalagay ang kagandahan ng ano,
ano. Ha? Kala nyo ha? Sige. Wala nang tanong-tanong yan. Hindi. Kaya po ako natutuwa, no? Halos kailan lang din ako natutong gumamit, hindi magbasa, gumamit ng mga ganito, Waze, Google Map. Pagka pala marunong ka lang gumamit ng ganito, alam mo yun, nakaka-amaze pala, yung ma-amaze ka sa sarili mo. Di ba, ano yun? Away, ha? Sige, away pa more. Iwan mo, tignan ko lang kung malalakad niya hanggang kanto. Siguro nasa tamang direksyon naman siguro tayo, no? Maganda dito, ah. Oo. Ang galing, ah. Di, ngayon pa lang po kasi ako nakapunta rito. Kaya Barangay Santo Niño. Ayan. Pag na, ayun, tingnan nyo, sigurado galing dito yun. Di ba? Kasi may ano siya, may camp, ano siya. Maganda dito, ah. Oh. Maganda yung kalsada. Siya, titingala na naman. Ayan pala yung ano, ayan yung New Clark City, oh, dito pala yun. Ayan yung mga brado, yung pataas-taas na yan yung lumalabas ng Angeles. New, ano tawag dito, Clark. Yan. Doon pala yun. Okay. Galing, ha? Ito lang ang hindi magaling. Malayo din siya sa ano, sa ang tawag dito, sa kalsada, sa highway, no? Pero ayan po, sa nakikita nyo, medyo maganda naman po ang daan. Tapos saan yan? Ang tanong, saan kaya papunta yun? Tadi. Ito, tama tayo. Yung kalsada, no, kung mapapansin nyo, pero hindi naman po pangit yung kalsada. Tapos madalang lang naman po yung nagpupuntang sasakyan, kaya goods naman siya. Ayan, ha. Nakita nyo, meron po pala siyang konting anong tawag dito, konting akyatan. Basic, ha? Ito lang ang magulo, eh. Di ba? Siyempre, dapat pagka ganito, palaging basic lang. Hindi, wag mong papahalata na kinakabahan ka, no? Hindi, ayan, kung makikita nyo po, kahit po yung sasakyan dito, bakit ganyan dito? Ba't kaganda ng kalsada pagdating dito? Ano kaya ang main road nito? Ayan, tama naman yung ano natin, direksyon. Ba't may mga malalaking ano dito? Komando. Putang na. Ba't may komando dun? Ano ito, dating kampo? Kasi may komando, eh. Di ba? Hindi naman komando root. Hindi, tsaka
Bella po, parang ang layo pa. Tingnan nga natin, hinto muna tayo para lang makita natin. Dali. Ayan. Dali lang ha, kamaingay. 5 minutes na lang, okay. Tama na, sa tamang direksyon tayo. Tapos ba't may ganun, no? Kilometers pa. Kaya pala dun sa ibang nakikita ko, sementado yung yung kalsada. Minsan hindi mo alam kung masaya o malungkot no? Yung pagtitinginan ka, hindi dahil sa'yo, dahil sa motor, diba? Pero partida sa motor pa lang yun. Kung hindi pa ako nakabonet, kala nyo siguro mapapasigaw na sila, pangit. Dito na siguro kasi malayo pala siya talaga sa highway, no? Hindi katulad po ng Goshen, bungad lang po siya nung yung nakita nyo kanina. Kaya mga nakatira dito. Yun nga, tama. Bella Fontana. Ito naman kasi yuyo ko, niliyad. Ay, nako. Malamang sa malamang ikaw na to. Ayan, dali may pay here. Ayun, magandang araw po, ma'am. Morning po. Pa-entrance mo na, sir. Bale, 50 per head pa, dan 50 po parking fee po. Bali, 100 po. Yes po. Tama, no? Ay. Ang galing naman dito. Tapos pwede na pong malibot nun yun, lahat. Yes, sir. And until 10 p.m. pwede naman po kayo mag-stay. Wala naman po siyang time. Ngayon, yung until 10 p.m. ma'am, kahit pumunta ka dito ng 9, ganun, open pa siya. 9 p.m. po? Oo. Yun, 9 p.m. Yes po. Tapos, kung magka-camping ka, dumating ka ng ganung oras, pwede din. Yes po. Bali, Pag magka-camping ka, magkano? 300 per head po for camping, sir. 300 per head. Yes. Tapos, kung may dala kang okay na yon. Kung may dala kang tent mo, okay na yon. Basta per head, 300. Yes po. Ayun. Bali, pa-stamp na lang ako, sir. Tapos, kung tingnan man po kayo ng guard, pagkita na lang po. Kahit saan, ma'am? Yes po. Sige. Salamat. Thank you, mama. Okay, enjoy po. Salamat po. Basta dire-diretso lang to, ma'am. Bali, may kanto niya dyan, sir. Kabila. Pwede akong kabilaan magpunta. Okay. Salamat po, ma'am. Thank you po. Ayun, kabait naman ni ma'am. Ha? Sige. Ayan oh. Kala niyo siguro Alright. Ganda rito. Parang mas, hindi naman sa pa man. Parang mas gusto ko dito kesa sa anong tawag dito, Goshen. Parang mas trip ko sa mga ganitong mas trip ko sa mga ganitong lugar. Di ba? Solid. Di ba? Ako mas trip ko yung ganito. Ayoko ng siguro hindi naman, basta ganon, hindi naman ka-OA yan, parang mas trip ko ganito.
Pwede na siguro pumarada rito. Parang ganon. O, dun na. Dun na. Oo, galing oh. Diba? Oo, ako mas trip ko yung ganito kesa sa Goshen. Oo. Diba? Oo. Galing. Ayun. Kikita nyo ba ang nakikita ko? Naaamoy nyo ba ang naaamoy ko? Ayan ang araya to, grabe. Diba? O, baba mo na pa ako. Tutur ko kayo dito. Don't worry. Ayun, papalabas na po tayo ng Bella Fontana. Ulit po, dito po ito sa Sacobia, Banban, Tarlac. Napakaganda pong place para mag-relax, mag-unwind, magmuni-muni. Ayan, ang hindi ko lang alam po kung saan papunta yung lugar na yon. Ayun, bibigyan ko lang po kayo ng konting trivia dito sa Banban. Ang Banban po, ang pangalan po ng Banban ay galing po sa salita ng pangalan ng punong kahoy. Ayan. Hindi ko alam kung halaman na yung tawag doon o puno, pero tumutubo po ito sa mga dati sa tabing ilog po ng Banban. Ang pangalan po ng halaman na ito Banban, Banbanao, ganon, Banban ang pangalan niya. So ang talagang original po na pangalan ng Banban Mabanban. Yun. Parang kumbaga kung maraming ginto, parang maginto, ganon. Yun naman, dahil marami nga po puno ng kahoy na banban, mabanban kanila. Hanggang sa tumagal ng tumagal, para ma-simplify na lang po yung pangalan, ginawa na lang po nilang Banban. Yan po ang konting trivia po natin dito sa Banban. At ang Banban po, ang dating sumasakop po na probinsya sa Banban ang Pampanga. So kung mapapansin nyo, yung puntulay na tinuro ko kanina sa inyo, yun lang po ang boundary ng Pampanga at saka ng Tarlac. So kaya po dati ang municipality po ng Banban ay under po ng
Province of Pampanga. So kinalaunan po nabigay na po ang Banban ang Banban under na po na siya ng Tarlac. Yan po ang konting trivia natin sa Banban. At ang Banban po ay isa sa dineclare na Capital Revolution municipality nung panahon po ni Emilio Aguinaldo. Yan ang mga konting trivia po natin sa Banban. Yan, pauwi na po tayo. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin. Maraming salamat po sa patuloy nyong pagsuporta. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Salamat.